Sakay. Galing sa isang araw na pahinga, ramdam sa kilos ng natitirang 75 riders ng 2012 LBC Ronda Pilipinas ang pressure, gigil at misyon patungo sa Stage 12 ng ating pakarera. At nang i-flag off na ni Pangasinan Governor Amado Espino Jr. ang mga siklista sa tapat ng Kapitolyo ng Lalawigan, agad na gumulong ang pangarap ng lahat. Marami ang nagsasabi na ang 102-kilometer Stage 12 kasi na ito ang magsisilbing hukom sa kung sino ang nararapat na tumayong individual at team champions. Kung mahinalo mo sa lap na to, wala ka. Sa unang 10 kilometro, agad na lumarga sa harapan ng tatlong riders na sina LPGMA American Vinil Edmundo Nicolas, Emil Pablo at Anthony Miranda. Sa likod ng malakas na buga ng hangin sa Bunuan Dagupan, buong tapang na sumisipa ang tatlo. Hindi kalaunan, dumikit na ang dalawa pang escapees mula sa peloton na sina Orly Villanueva at Rudy Roque. Sama-samang pumidalang 5 kung saan nakapagtala pa sila ng 2 minuto na lamang. Ang main group naman, kitang-kita ang girian, bantayan at amuyan. Habang ang 5 ito nagtutulungan at paligtan ng trako para maalagaan ang lamang, ang peloton, tensyonado, masikip at paminsan-minsay nagkakasigawan. Maayos na nagpapalitan sa trangko ang 5-man breakaway group kaya't napanatili nila ang impresibong 2.5 minutes advantage. Nabasag na lamang ang grupo sa sprint line sa Rosario, La Union. Pero ito na pala ang huling halik sa liderato ni Roque, Nicolas, Pablo, Villanueva at Miranda. Pagpasok kasi ng paanan ng Marcos Highway ay huling-huli sa kamera ang taktika ng peloton. Nag-igiba ng tubig sa kanilang race car, nagsukpit sa bulsa ng pagkain, at sa mabagal na 25 km/h speed, batid mong nagpapahinga pa muna ang lahat. At kasabay ng unti-unting pagkunat ng daan, siya namang unti-unti ring paghihiwalay ng nauna ng 5-man first group. Parang dahon na isa-isang nalagas at naghihiwalay ang 5. Sabi nga, boys are now separating from the men. Ang assistant skipper pa nga ng One Tarlac na si Elmo Ramos, nakakuha pang i-describe ang nangyayari sa lansangan. Oh, it's showtime, baby! Showtime na to! Baka! Spag! Oh, laspag na sila! Sa patuloy na pagsungit ng ruta, siya namang pagkilos ng mga big guns ng cycling. Tumiwalag na sa peloton ng 9 riders na ito na pinamumunuan ni na defending champion Santi Barnechea, Iris Valenzuela, Chris Jovena, Joel Calderon. Sa di kalayuan, kumikilos na rin ang tanyag na mountain climbers na sina Road Bike Philippines at Red Jersey donor John Mark Guevara, Valer Ravina, Lloyd Lucian Reynante at Arnel Kirimit. Ang harapan ng race column, kalunos-lunos na ang itsura. Tagaktak na ang pawis ng nag-iisang si Rudy Roque. Habang ang 4 na dating kasama sa breakaway, unti-unti nang kinakain ng second, third at ng peloton. Sa final 20 kilometers, sumagitsit na sa harapan sina Valenzuela, Calderon at John Mier. Pero bago dumating sa iconic Marcos Highway Tunnel at Viaduct, naubusan na ng gasolina si Mier at nauwi sa one-on-one ni na Valenzuela at Calderon ng trangko. Sa pagpwesto sa harap ng kanilang kapitan na si Valenzuela, nagpakita ng taktika ang LPGMA American Vinil. Pinabagal ng dating lead group members na sina Nicolas, Roque at Lim ang atake ni na Guevara at Ravina. Subalit, tunay na naging mahusay ang pagpanik ng Caloocan City Rider sa kaparehong anggulo ng kamera, masdan ang kaibahan ng bilis ng breakaway na sina Valenzuela at Calderon at ang tuloy ng takbo ni Guevara na nang iwan pa sa kasamang si Reynante. Pero tila umepekto ang taktika ng LPGMA American Vinil na abala na ng husto ng mga defenders ng team si Guevara at hindi na nakuha pang humabol sa nauna ng 2 riders. Inangkin ni former Tour champion Joel Calderon ang stage win, pero ang biggest winner ay si Valenzuela dahil mula sa dating 2 minutes and 49 seconds advantage, 51 seconds na lamang ang layo niya sa red jersey ni Guevara. Bukod pa rito, kumain rin ng 7 minuto ang LPGMA American Vinil upang ay pumwesto na sa second overall ng team classifications, 5 minutes and 5 seconds sa likuran nang bumabalik sa number 1 na V-Mobile Nueva Ecija. Sa 30 km individual time trial mula